Okay, dapat bang palagyan ng sealant ang gulong ng Honda Click 125 version T, the ultimate game changer? Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko. Ano na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga ka-reveal? John Castulo here. Ang may pinakamalakas na pyesa sa buong Kalawakan. At yun na nga ng mga ka-reveal. Bati ka muna pala. May gayabay na talagang sang art. At yun na nga ng mga ka-reveal. Sealant sa gulong pag-uusapan natin. Kasi naplatan tayo, di ba? Okay, dapat bang palagyan ng sealant ang gulong ng Honda Click 125 version T, the ultimate game changer? Para saan ba yung sealant? Okay, yan din ang pag-uusapan natin. At magbabasa pa kami ng hashtag ka-reveal question ni Nathan. Hashtag ka-reveal question yung mga reveal. Okay, yun ang gagawin natin. Gawin natin yung agad-agad. Let's go! Yun na nga ng mga reveal. Ito, usog lang ako, mainit eh. Okay. Sabi ni Ka-reveal, frolic. Pero Ka-reveal, intindihin mo din yung gulong mo okay na mapagasta sa vulcanized shop kaysa mag-alternative ng pahangin na gas station. Kung palagi gagawin yan lalo madidisgrasya yan. Ba't di mo muna ipacheck sa vulcanized shop kung ano dahilan ng pag-inflate niyan para di ka araw-araw na problema dyan. Sabi mo nga, buhay ay mahalaga. Buhay din ang paggagasta sa motor mo kasi yan din pang araw-araw mong commute sa pamilya mo. Yun lang Ka-reveal. Yon. Ayan, nag-comment si Ka-reveal nung naplatan tayo, di ba now? Ano masabi mo dyan sabi ni Ka-reveal, sa vulcanize daw, dapat pumunta ako, pinacheck ko yung gulong. Hindi sa gasolinahan ako pumunta. Ano masabi mo dyan? Your thoughts? Ano? May importante din kasi yung gulong Kaya kailangan din ipa-check din sa mga vulcanized sa mga legit na sa mga pang-check na kunwari sa kasa nyo, sa pang-vulcanized. Kung saan man na gusto nyo ipa-check yung gulong nyo para kung mayroong problema, para hindi maplatan kayo. Kunwari, yung paglalambot ng gulong nyo parang constant. Kunwari, diba, lagi, kumbaga. Lamambot gulong nyo. Tapos nag-rides lang kayo ng mga, kunwari dito papuntang SM North lang, biglang lumambot bigla, tapos pinahangin mo. Akala mo wala lang kasi first time mo, di ba? Tapos ulit, pinahangin mo. Tapos after mga isang araw ulit, lumambot ulit, pinahangin mo. Pag ganun Ka-reveal, pacheck mo na sa mga yan sa vulcanizing shop o sa mga baka may butas. sa mga mekaniko, sa kasa nyo. Okay? Importante rin kasi itong Honda Click 125 version T, the ultimate game changer. Pinaka-importanting dito ay gulong kasi ito yung pinaka main para magamit mo. Hindi, lahat yan. Lahat to syempre, pero kung sige, okay yung gulong mo, preno mo hindi. siyempre, lahat yan konektado. Lahat yan. Pero importante rin yung gulong. Okay, kaya Ka-reveal, intindihin nyo din. Sa bagay, ang gulong, pag talagang nagproblema, yari ka. Diba? Yari ka, kunwari, hindi mo pinapacheck yung gulong mo, biglang pumutok sa highway. Semplang ka. Semplang ka, kaya pacheck niya yan Ka-reveal. Sinabi kasi ni Papa, mas importante yung buhay. Kesa naman sa Pero, importante yung gulong mo kasi yung gulong mo, pag may problema yan, nakasalalay buhay mo dyan. Kasi nga, ngayon nga, sabi ko, pag biglang nagka-problema ang gulong mo, habang nagdadrive ka pa, baka may chance na sumemplang ka pa. Kaya mga Ka-reveal, pacheck nyo yan lagi sa mga Sa atin naman. Sa atin. Sa atin? Sa atin yung sinasabi ni Ka-reveal ba't daw di natin pinadala na sa vulcanize? Kasi vulcanizing. Wala naman kami nakitang butas. Kahit na, pero kaya pinapahangin muna namin. At saka naman namin to, chinek up namin, wala namang masyadong problema, walang butas. Kasi pag pinahangin namin to, tapos naplatan ulit, syempre, napasok na namin yun sa may kasa. Tama. Kasi ngayon naman, wala namang problema siya kasi hindi na nag-inflate. Hindi na. Hindi sumisingaw. Inflate? Baka deflate. Deflate pala. Nag-inflate siya pero deflate hindi. Okay. Hindi siya nababawasan ng hangin whatsoever. Kaya yun mga Ka-reveal, ingatan nyo ang mga motor nyo. At yun na nga ng mga Ka-reveal. Polico. Pero Ka-reveal, intindihin mo din gulong mo. Okay na mapagastos ka sa vulcanized shop kaysa mag-alternative na pahangin sa gas station kung
palagi gagawin yan, lalo madidisgrasya niyan. Ba't di mo muna pa-check sa vulcanized shop kung ano dahilan ng pag-inflate niyan para di ka araw-araw na problema dyan. Sabi mo nga, buhay ay mahalaga. Buhay din ang paggastos sa motor. Paggastos mo kasi yan din, pang araw-araw mong commute sa pamilya mo, yun lang, Karibil. Okay, naplatan tayo. Diba, mga Karibil? Tapos, pagpunta ka ron, hindi, nilabas ko muna to. Hindi ko napansin na flat kasi mga Karibil, hindi ko kinakapal yung gulong nito eh. Mali ko rin eh. So, nung nakaraan, hatid ko si Ann, Pichapay. Pagsakay niya mga Karibil, inandar ko na. Doon sa may malapit pa lang sa amin, sa may tricycle na pila. Sabi ko parang ang hirap i-drive, tapos bagsak yung likod mga Karibil. Sabi pinababa ko yung anak ko. Baka nga, tignan mo kung flat yung gulong. Ha? Paano? Hawakan mo. Hawakan niya yung harap. Goods. Hawakan niya yung likod. Flat. Sabi niya walang hangin. Ha? Nagtaka ako kasi ang pagkakamali ko, hindi ko chinecheck. Hindi ko siya nahawakan. Di ba? Tsaka matagal ko siya bago pahanginan. Okay? So, nung nawakan ko flat, sabi nung mga tricycle guy, flat yung gulong mo. Punta ka doon sa may vulcanizing, sa may corridor. Ngayon yung anak ko, iniiwan ko. Sabi ko, saglit lang, higa ka lang. Hindi ko alam gagawin eh. Kasi nagmamadali na kami, papasok na siya. So, binalik ko rito yung motor. Tapos, sabi ko, baka naubusan lang ng hangin. Kasi hindi naman, wala namang butas. Wala naman ako nakikita. Wala pa. So sabi ni Karibil, dapat dinala ko sa vulcanized shop. Karibil kasi vulcanized shop malayo. Kaya naisipan ko muna sa gas station ko muna dalhin at pahanginan ko. Ngayon, malalaman mo naman yan kung may nakatusok may kita mo di ba no? May kita. At saka pag nilagyan mo ng hangin, sisingaw. Ibig sabihin, may butas. Kaya hindi mo na kami puntang vulcanized shop. Tinry ko muna ng pahanginan, no? Ayoko naman syempre yung may butas siya di ba? Ngayon, pag nahanginan namin, may kita naman namin na may butas yun, dadaling ko na sa vulcanized shop yun. Kaya lang, tinry ko muna sa gas station, baka walang hangin lang eh. Tama nga kung walang hangin lang, no? Buhay ang mahalaga, sinabi ko sa anak ko kasi nagdadrive ako, sabi niya, bilisan mo, huwag kang magmamabilis, mahalaga ang buhay kaysa dyan sa pagpasok mo. At saka yung gulong, mahalaga yan na ma-check muna natin bago daan-daan tayo kasi nagmamadali anak ko, malilate na siya sa OJT nga, no? Yun, no? Ganito ngayon, Karibil, no? Hindi namin dinala sa vulcanizing shop kasi pinanginan namin ni Nathan. Di ba nung pinanginan natin? Ngayon, kung may butas yan, hindi siya yung parang sisingaw. Kumbaga, babalik yung pagka-flat niya di ba? Alam mo na, nabutas. Hindi mo na kailangan pasilip sa vulcanizing. Kasi, pag may butas ang gulong, automatic yan. Pag hinanginan mo, maya-maya, malambot ulit di ba? Nung hinanginan namin ni Nathan, tumigas siya Tumigas, di ba? Pagkatigas, tinignan ko muna okay naman, wala namang nakatusok, wala namang butas. Kaya hindi ko na dinala sa vulcanizing shop. Hanggang ngayon, hindi ko siya dinala. Hindi sa ayaw ko gumastos Kasi tinakita ko naman na wala namang nakatusok, di ba? Wala rin namang butas. Tapos pag ginahanginan namin, hindi naman lumalambot, di ba? Nababawasan lang yung PSI niya kasi ginagamit. Ginagamit. Okay, Karibil, so pero tama naman si Karibil na yung intindihin ko yung gulong o first time ko kasi yan, Karibil, maplatan. Tapos pag umalis ako, di ko inahawakan yung gulong di ba nang? Wala akong coach. Kampante ko, mga Karibil, na sa gulong ko, hindi ako nagpapangin. Matagal ako bago magpahangin, di ba nang? Kaya siguro nung time na yun, talagang walang natirang kahit konting hangin, no? Tapos nung umangkas pa anak ko, na-deform pa siya sa bakal. Sa bakal. May rim. Ang hula ko, ang inisip ko muna, baka naubos lang yung hangin. Okay? Kasi nung kinahaponan nun, yung nakaraan na araw pala, kinahaponan. Wala namang tumusok Di ba? Araw-araw ko magpapahangin sa gas station,
hindi naman araw-araw, kumbaga every other day kasi kailangan check mo yung PSI no, Karibil. Pero Karibil, wala naman siya ngayong problema. Pero matigas siya oh. Kaya tingin ko hindi pa siya kailangan dalhin sa vulcanizing shop. Kaya naman di ko siya dinala sa vulcanizing shop nung araw na yon kasi baka maraming tao doon, baka mas matagalan ako doon. Kaya tinry ko muna sa gasoline station kasi baka mas mabilis doon. Hangin lang ang kailangan. Tama tayo, di ba nang? Tama kami, na hangin lang. Bakit yung yung panghangin ni Tito Jojo hindi gumana? Hindi umubra eh. May panghangin yung kuya ko. Hindi rin umubra. Pero mas effective tinry ko eh. dun sa sa gas station, umubra. Umubra. Kasi pag sa vulcanizing shop, matatagalan ako eh. Kasi baka Matagalan. hindi ko mahatid. Oy, i-check pa yun eh. Oo, i-check pa. Baka may mga nakapila pa ron. Oo. Kaya tinry ko muna sa gasoline station. Hindi sa ayaw kong gumastos Karibil ha. Pero nakita ko naman kasi walang tubusok, wala ring butas. Kaya tinry ko muna pahanginan. So ngayon, hindi ko dinadala sa vulcanizing shop kasi wala naman, hindi naman siya sumisingaw eh, no? Pagka hinanginan namin, matigas. Hindi siya lumalambot. At bumabawas lang yung PSI dahil inaangkas ko lang yung anak ko. Pagpupunta ko. Ay! Yan! At yun na nga, BG Snaps. Sabi mo kay BG Yun, sabi ni Karibil, BG Snaps! Okay. Palagyan nyo po ng sealant yan para hindi ma-flat agad. Tapos dapat pinakinggan nyo po yung mga driver ng tricycle para ma-check sa vulcanizing kung may nakatusok pa sa gulong. Ayan na nga ang sinasabi ko. Anong mo dyan, masasabi? Sa hindi ko pa alam masyado yung sealant pero sinerge ko pa kung ano siya lang pang takip sa mga Sa butas. Gulong. Little punctures of the tires para di ma-flat. Okay. Kaya sa sabi ni Karibil, BG Snaps. BG Snaps, lagyan ng ng Silang. sealant. Tingin ko, effective yun yung sealant. Pag may butas. Pag may butas. Pag magandang recommend yun. Sa mga Karibil dyan na may Butas. sa may Karibil dyan na may motor, especially na Honda, Click, 125 version 3, the ultimate game changer. tapos mayroon kayong problem sa motor, try Gulong, nyo. sa gulong. Wala sa gulong. Yung sealant, anti-flat lang sa gulong. Kaya kung meron kayong little punctures, lagyan nyo yung sealant, palagay nyo sa vulcanizing pag hindi kayo marunong mag-install. Pero kung marunong naman kayo maglagay ng sealant, palag na yan, okay mga Karibil. Pero kung malaki na yung butas, hindi na kaya ng sealant. Vulcanize. Vulcanize nyo na mga Karibil, huwag na kayo manghinayang sa... Mahalaga eh. Ang mahalaga yung gulong eh. Baka Buhay yan eh. baka ipilit nyo palagyan ng sealant eh, biglang pumutok. Bang! Gumanong-ganong ka. Makikita mo, nakikipag-race ka na kayo. Hindi, syempre, pag malaki butas, vulcanize yan. Vulcanize mo na Karibil. Okay, kaya huwag nyo na... Mas maganda, palitan na nga yung gulong eh. Mas maganda, palitan na yung gulong eh. Pero, kung naman, kung maliit lang na may mga butas. Sealant. Yeah. Kasi anti-flat yung sealant. Kasi sealant kaya pag nakita kayong butas, o kahit maliit man yan, huwag nyo i-ignore. Sa walang bala. Huwag nyo sa walang bahala. Ignore nyo. Maliit lang yan. Maliit lang yan. Parang kinagat lang ng langgam yan. Syempre, wala namang ganun. Ganun, kaya lagyan nyo ng sealant. Pag malaki na, kasi may problema talaga sa gulong, ipavulcanize nyo, okay? Pero kung kaya naman hanginan, pahanginan nyo, okay? Okay. At yun na nga mga Alvins Karibil BG Snaps, basahin ko lang ulit. Palagyan nyo po ng sealant yan para hindi na ma-flat agad. Tapos dapat pinakinggan nyo po yung mga driver ng tricycle para ma-check sa vulcanizing kung may nakatusok, basa, gulong, okay? Yung time na yon no, mga Karibil, nung araw na yon, nung na-flat, sabi ng mga tricycle driver, di ba, punta ka doon sa vulcanize, sa may gaya na sabi ni Nathan, wala kasi second time na pumunta doon kasi baka maraming customer doon, magtatagal ako. Kaya nag-try muna akong pahanginan. Umubra eh. Kasi pagkakalam ko wala naman kasing butas to. Naubos lang talaga yung hangin kasi hindi pinapabayaan ko rin na hindi pahanginan. Mali mo rin. Ha? Mali mo rin. Mali ko talaga yun. Sabi naman ni Karibil, palagyan ko ng sealant. Okay, wala kasing butas. Kaya hindi ko muna siguro papalagyan ng sealant. Okay, tapos sa vulcanizing, papacheck ko lang kung may nakatusok. So, kahit naman tayo may kita siguro natin kung may nakatusok. Pero mas maganda talaga dahil sa vulcanizing shop na. Pero
tingin ko, sa ngayon, nakikita namin gulong namin, matigas naman siya pag pinapahangin na namin ni Nathan. Hindi mo na siguro magpapavulcanizing shock kami. Kasi nakikita naman namin, wala nakatusok no? Tapos, hindi na naman siya lumalambot, ibig sabihin walang butas. Kaya hindi muna kami pupuntang vulcanizing shop. At di muna namin palalagyan ng sealant. Pero kayo mga ka-reveal, pag may malit na butas, pwede nyo palagyan ng sealant. Pero pag malaki, pa-vulcanize nyo na. Or pag malaki talaga, palitan nyo na yung gulong. Kasi mahalaga ang gulong. Kasi pagka yung gulong nyo hindi maganda, pwede kayong sumimplang, worse. Deads. Kaya talagang i-check nyo laging gulong ako. Hindi ko chine-check eh. Kampante ko kaya nangyari yung ganung flat mga ka-reveal. Okay, yan. Ano mga ka-reveal, okay. Sealant. Maganda yung sealant na yan. Anti-flat. Di ba? Kasi pagka may malit na butas, sealant, di ba? Matatakpan na yun. No? Pero pag malaki butas, vulcanize na. No? Ako naman mga ka-reveal, ba't hindi ko dinala nung araw na yun na naplatan? Hindi ko dinala sa vulcanizing shop. Kasi alam ko mga ka-reveal, na walang butas, no? Wala, tapos wala rin nakatusok, tinignan ko eh. Pero mga ka-reveal, pagka naplatan kayo, mas maganda, dali nyo sa vulcanizing shop. Wala namang bayad yun eh. Di ba? Check nila. Pero kung may bayad naman, ano Wala. Pag wala silang nakita, pag wala silang ginawa, pag tinignan nila, alam ko walang bayad. Pero pag may ginawa, Siyempre, oo. Pag may bayad sa amin kasi, kaya lang hindi ko dinala sa vulcanizing shop kasi nga ate ko yung anak ko. matagal pa yun eh. Matagal pa. Kaya tinry ko munang panginan sa gas station. Saka worth Umubra it din naman pag may binayaran ka, worth it din. Oo. At least hindi ka madidisgrasya. Tsaka na-check ng maigi. Kami hindi naman namin pa-vulcanize kasi nga alam naman namin na wala nakatusok tsaka walang butas. Yes. Kaya mga reveal, yung sealant, palagyan nyo pag may maliit na butas at pag may malaking butas, vulcanize niya. Tsaka mahalaga yung gulong, check nyo lagi yan. Ako, nagkamali ako, alam ko yan. Pero lesson learned, nung naplatan kami kinabukasan, araw-araw ko nang hinawakan eh. Kasi nung hindi pa ako napaplatan, binabaliwala ko lang. Pero hindi lang gulong ang check nyo, lahat yan dapat. Check nyo lang. Horn, preno, makina, Side mirror. side mirror. Tapos mga signal lights. Ay, isa lang muna Sarili mo. tama, sarili mo dapat Check mo. okay ka na mag-drive. Walang distraction. Walang distraction. problema. So yan lang na mga kabilang, ganito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please subscribe, click na yung bell button. Kami Reagan, para update kayo pag may bago upload tayong video sa Blue Malville. God bless you nga at boss ulit. Bye. Oh yeah. Ba ng headset.